Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ganda nito upuan ko ngayon, ano? Rocking chair. Nabili ko to sa Ace Hardware eh. Kaysa doon sa traditional na, ano, para pwede tayo mag-relax. Shoutout muna tayo, no, doon sa mga nanonood. Sana ba yung pwedeng shoutout dito? Nabura ko yata yung ano. Wait lang ha. May mga video tayong ano, pero shoutout muna tayo. Ang keyword na isa-search ko sa comment yung shoutout ha. Kailangang ano, kailangang may word na shoutout. Shout out. Wait lang ha. Ayusin ko lang. Shout lang pala, shout. Kasi minsan ang spelling ng shout out ng iba, magkahiwalay yung shout sa out eh. So shout, hanapin natin. So ito, shout out kay Ma'am Eva Santos, Jessica Cabana, Bruce Samuel, hello. Ming Ming, hello Ming Ming. Dota Mark, hello. Dota 1 Mark. Jorsan Kamahalan. Pa-shoutout daw si Drummer Tales daw. Ang YT niya ay Mythical Creatures Stories. Si Bonnie from FNAF. Drummer Tales. Ito yung sa FB. Si Gwyneth STV. Hello. Shout out. Zebra. Si Zebra from Pangasinan. Mahilig ka sa stripes siguro, no? John Chris, hello. Ito na yung, ano, na shoutout ko before. Meron pa ba? Tingnan natin. Shout out. Oh, yun lang. So, magandang gabi sa inyo lahat. May mga videos na binigay sa akin, ano. At itong, ano, panggabi naman ito eh. Kaya ganito yung topic natin. So, number 1, itong video na to. Tingnan nga natin. Diba meron sa video na to? Our next video was submitted by a Reddit user called Ezianow. They said that there has been a rumor of a ghost sightings in Riverside College that is located in Bacolod City, Philippines. Bacolod. The video started as though the person recording it was just checking and organizing things around the building. Number 3. Anong multo Our doon? next video was submitted by a Reddit user called Anong multo doon? Yung boses? Ezianow. They said that there has been a rumor of a ghost sightings in Riverside College that is located in Bacolod City, Philippines. Anong multo The doon? Tingnan video nga natin. started as though the person recording it was just checking and organizing things around the building.
May sound, no? Number 3. Bagay, maganda yung pagkakakuha ng sound. Pero, hindi kasi maintindihan niyo sana ako, skeptic kasi ako eh. Hindi sa lahat ng oras ay sasakyan ko. Hindi, inuulit ko kung maniniwala kayo do sa video. Maniwala kayo, wala namang problema doon. Karapatan nyo yun eh, yung maniwala kayo. Siyempre ako, may karapatan din ako sa gusto kong paniwalaan at sa hindi ko gustong paniwalaan. Ngayon, kung maniniwala kayo doon, wala namang problema, okay. Kasi may magagalit na naman dyan na lahat na lang sa'yo, peke. Kaysa naman sa lahat naman sa akin, totoo. Mas okay na yung lahat sa akin, peke. Kung mapatunayan yung totoo, eh di totoo, walang problema. 'Di ba? Huwag kayong magagalit pag sinasabi kong hindi totoo. Akin 'yun, 'di ba? Kung kayo pilitin ko kayong hindi maniwala, papayag kayo? Hindi rin, 'di ba? Same lang tayo. Dito kasi Our next video was submitted by a Reddit user called may mga dapat tanungin ka sa mga ganitong uri ng ghost videos eh. Dapat tama yung isasagot. Ezia. They said that there's Pero hindi ko alam, may nakita ba doon sa video? Hindi ko napansin eh. Paki-pinpoint na lang ano. Pero ang napansin ko yung sound, yung tunog. been a rumor of a ghost sightings in Dito kasi- Riverside College that is located Makikita mo kasi dito sa video. Wait lang ha, pag pinakita na yung mismong video, hindi kasi na ano tong shorts eh. Yan o, ang unang tatanungin mo kasi, pag may pinresenta sa'yo kung totoo ba yung ghost video, ang unang tanong, bakit ka nagvi-video? 'Di ba? Bakit ka nagvi-video? Ano yung purpose mo ng pagvi-video? Kapag wala ka namang purpose at bigla ka nag-video, ibig sabihin may ina-anticipate ka. Red flag yon. Hindi ko sinasabing peke agad, pero red flag yon agad na nagvi-video ka. Ano ang purpose mo? Kung masasagot niya naman na maayos, for example, hindi nagvi-video kasi may naranasan na ako before, baka may maranasan ulit ako. Valid naman yon. Pero kung out of nowhere, first time mo, bigla ka nag-video, medyo kaduda-duda kasi wala namang purpose eh. Ibig sabihin may ina-anticipate ka. 'Di ba? Kailangan ma-explain, depende sa pagpapaliwanag kung ano. Kasi sometimes, no, doon sa pag-video itself, halata mo ng planted o peke eh. 'Di ba? Kumbaga, alam mo yun, wala lang, nagvi-video ka lang. Di bali sana kung may purpose eh. Unang-una, sinasabi mo, nagbi-video ako kasi kasama sa audit namin talaga ang pagbi-video pag mag-check, 'di ba? Kasama sa pag-audit yung pag-check namin ng kasama yung video sa pag-check namin. Kasi sa auditing yun eh, pwede yun. Parang yung yung pag nag-check sa supermarket, 'di ba? Kailangan picturean mo yung kasi do sa mga kung pumunta ka sa supermarket, may tinatawag na bin card yung yung cooler ng mga inumin. Tsaka kailangan picturean mo yon ng gabi. Ay, ewan ko sa amin yun kasi kadalasan nakakalimutan kasi ng mga nagki-clearing na isara yung may kurtina yun eh. Yung lagayan, yung refrigerator ng mga beverage. May kurtina dapat yun eh. So, ang naging policy ko, para hindi na makakalimutan na kuberan yun, pag binabaan nyo, required na picturean nyo. Para ma-make sure na wala magtuturoan sa umaga na, hindi, sinara namin kagabi, pwede, di ba? May purpose kung bakit niya pinipicturean. Pero kung wala, katulad nito, ano yung purpose mo? Sabi niya, mag-check daw. Ayon naman sa video, parang wala naman siyang chine-check. Tumitingin lang siya, parang nga nag-ghost hunting to eh. Well, kung ang purpose niya ay mag-ghost hunting, valid din naman yun. Kasi naghahanap talaga siya ng multo eh. Pero kung sasabihin mong bigla na lang siya nag-video ng ganyan, para saan? May ina-anticipate ka? 'Di ba? Ganun kasi kadalasan ang takbo ng isip ko. Pagka halimbawa nagde-debunk ng video, kailangan malaman kasi yung purpose. Bakit ka nagvi-video? Hindi pwedeng wala lang. Kasi ang paranormal, kadalasan, nakaka-capture yan ng unexpected eh. Let's say, birthday party, nagvi-video ka. Ang purpose mo, i-video yung birthday party.
Hindi mo naman sinasadya na mag-video ng multo eh. Bigla may nakita ka shadow na tumawid. Ibig sabihin, may nakapture ka multo na hindi mo ini-expect. Medyo authentic sa akin yon. Well, pwede namang, pwede namang pekein yun kung magaling yung mamimeke. Pero, yun eh, medyo compelling pagka ganun eh. May ibang purpose eh. Or sabihin mo, nag-ghost hunting ka dyan sa gusali, pwede naman kasi may purpose ka nga naman. 'Di ba? Pero yung wala lang nag-video ka na hindi mo maipaliwanag kung bakit ka nag-video, red flag 'yun. Now, dun sa may sound, kasi may sound na na-capture eh. Ewan ko kung may visual na na-capture, tinitingnan ko wala ako makita. 'Di ba? Siguro kung nagki-clearing man to, no, dito sa banda rito. May tumunog. Yung sound na ganun medyo compelling din eh, no? Kasi parang nasa distance yung sound eh. Tapos, hindi siya mukhang pinatong. Hindi naman ako sound engineer or sound expert. Pero, minsan ramdam mo sa video kung pinatong lang yung sound o hindi eh. Pwede namang ipatong, kaya lang kailangan magaling yung papatong. Pero I don't think na na pag-aaksaya ng panahon yun, unless na lang kung trabaho talaga ng vlogger na to na mameke ng video. Hindi naman natin siya kilala eh. Para sa akin, inconclusive yung video eh. Hindi ko pwedeng sabihin peke. Hindi ko pwedeng sabihin totoo. Pero yung the video itself, slightly, medyo compelling. When you say compelling, ano ba meaning ng compelling? Lagi ko sinasabi yung word na compelling eh. Compelling. Medyo siya eh, evoking interest, attention. Parang nakakaagaw siya ng attention. Or irresistible. Hindi naman, tama ba convincing, compelling? Synonym. Yun ang kasing pinaka-safe term eh. Riveting. Diba? Oy, interesting, parang ganon. Entrancing, mesmerizing, hypnotic. Tama ba na, ibig sabihin ng compelling eh, hindi believable eh. Basta parang interesting siguro meaning, compelling. Not necessarily na tinatanggap mo as totoo yung napanood mo. Pero compelling eh, parang convincing, tama ba? Compelling, convincing. Oo, tama. Pwede. Convincing. Synonym ng compelling. Yes, convincing. Yun. Pwede. Pero pinaka-safe na word talaga compelling eh. Kung akong tatanungin nyo, itong ghost na to sa compelling. Hindi ko siya kinukonfirm na paranormal, pero compelling. Yun ang pinaka-safe kasi baka mamaya ma-debunk ito na iyan ay ginawa lamang, di ba? Lagi natin itatanim sa isip natin yan. Next video. Ito sa FB yata to eh. Kay Hiwaga. Pag sumakay ka sa elevator ng ospital na to sa Quezon City, ay idadala ka nito sa morgue. Mga kaibigan, ito ay ang Capitol Medical Center na matatagpuan sa Corner Scout Magbanwa Street, Quezon City. Ito ay pinasinayaan noong March 19, 1970 at ilang buwan lamang ang makalipas June 22 ng parehong taon ay nagsimula na itong buksan at mag-operate. Itinuturing ito bilang isa sa pinakanakakatakot na ospital sa Pilipinas na ayon sa ilang mga lumang kwento ng mga taong nakapunta na dito, lalo na yung mga nagtatrabaho sa ospital na to, ay may isang elevator daw ang iniiwasan nilang sakyan mag-isa dahil kahit na anong pindutin mong floor ay idadala ka pa rin nito sa basement kung saan matatagpuan yung lumang morgue ng ospital. Sa Filipino folklore ay may mga kwento patungkol sa mga elevator sa ospital na nagsisilbi bilang isang portal ng mga kaluluwa papunta sa kabilang buhay.
Ito raw ang dahilan kung bakit ang ilang mga elevator sa iba't ibang ospital ay bigla-bigla na lang bumubukas kahit wala namang tao. Kaya naman kung ikaw ay nagtatrabaho sa ospital, doktor, nurse, pharmacist, medical technologist at iba pang allied health profession ay ibahagi mo sa comment section ang inyong karanasan sa inyong ospital, lalo na sa mga nagtatrabaho sa Capitol Medical Center. Totoo yan, pero hindi ko siya naranasan sa mismong hospital. Sino nakapunta sa Fatima Hospital sa ano? Fatima Hospital sa Valenzuela. Dito sa Valenzuela, sino nakapunta? 'Di ba, ito yung hospital ng Fatima, no? Sa tabi ng hospital ng Fatima, may medicine building. Yung ano, College of Medicine. May klase kasi ako doon. Dati, ang schedule ng klase ko doon ginagabi. So, dahil baguhan ako noon, syempre, first time kong maging third year. Kasi mga nagkaklase doon, mga third year na eh. Yung pagka first year, pag freshman ka, tsaka sophomore, doon ka sa may dambana. Di ba? Pag mga third year, fourth year ka na, doon ka na sa main campus. Kasama doon yung medicine building, tabi mismo ng hospital. Nung first time ko doon, ang tapos ng klase namin ay 7 p.m. Ang klase ko yata doon ay pharmacology yata. Tama, pharmacology, no? Yung sa mga gamot. May elevator doon. Now, pagkasasakay, nagtataka ako, bakit yung mga estudyante hindi nag-elevator, mas ginagamit nila yung hagdan. Yung isa sinasabi, hindi, nag-elevator lang ako pagka papasok. Pagka pababa na, naghahagdan lang. Nagtataka ako. Gumagana naman yung elevator. Now, meron din ako isang kasama na na kaklase ko din, na first timer din. Now, napansin ko pagka sumasakay kami sa elevator, may certain may certain floor siya kasi nasa mataas na floor kami. Doon to 15 yata, nakalimutan ko na. Pero may nadadaanan na floor na tumitigil doon. Na pag bumukas, walang tao, madilim pati. Madilim. Siguro pagka umuwi kami, ginagamit namin elevator pababa. Siguro mga 3 times nangyayari sa amin 'yon. May time na hindi naman nangyayari. May time na nangyayari do sa specific na floor na 'yon. Nakalimutan ko na kung 7th floor ba 'yon or basta pagdating niya do sa floor na 'yon, bigla siyang tumitigil doon, bumubukas siya, madilim. Tapos biglang sasara. Tapos nung may time na hindi pumasok yung professor namin sa pharmacology, na pagkukwentuhan namin yon na pagka ganon, ba't daw tumitigil do sa floor na yon? Yun pala yung reason kung bakit hindi sila nag-elevator pag gabi, pababa. Dahil nakakatakot daw. Wala naman sinasabing paranormal. 'Di ba? Walang sinasabing paranormal, pero nakakatakot daw 'yon, yung pagka tumitigil dahil lagi do sa floor na yung tumitigil. Now may mga theory ako doon eh. May mga theory ako doon. Ni-research ko 'yun eh, yung floor na 'yon. Yung floor na 'yon active pa naman. Tsaka may nagkaklase pa do sa floor na. Hindi naman talaga siya totally abandoned. Ang unang theory ko doon, number 1, baka mechanical failure. Mechanical na problema. Siguro, na-stuck na pagdating doon sa floor na yun, titigil talaga. Siguro, nagmamalfunction yung button doon, di ba? Ang pangalawang theory ko naman, siguro, di ba may nagpipindot ng elevator? Siguro, hindi niya na mahintay, di ba? Nagmamadali. Naghahagda na lang. Kasi sometimes matagal yung elevator pagka hihintayin mo eh. 'Di ba? So far, yun lang ang naging theory ko, pero never ko napatunayan na totoo yun. Now, kung ano man yun, talaga naman nakakatakot talaga. Pagbukas ng elevator, ganun, ang dilim-dilim niya, oh.
Lalo na yung nung first time na ako lang mag-isa. Talagang nakakapraning talaga. Yung as in, ano, na kung may tao doon, bakit madilim, di ba? Ibig sabihin, tapos na siguro yung klase or ano. Wala lang, na-share ko lang dahil dito sa video na to. Meron naman, meron pang isa, ano. Pero ito, joke lang naman. Joke lang naman. Sa isang hospital din, saan ba kami nag-duty nun? Basta may elevator siyang hospital, nakalimutan ko na yun. Masyadong, ano na matagal na kasi eh. Pero bata pa ako nun. I mean, siguro, hindi, nito lang yun. Pagkamalan yung edad eh, no? Siguro mga 2020, hindi, joke lang. Basta matagal na rin na nag-duty sa hospital. Yun naman, pag tumitigil naman yung elevator, kami naman, kasi di ba, kami, naka-duty kami, no? Kami naman, tinitrip namin pag may kasamang ibang pasyente, tinitrip namin, magtatabihan kami kunyari. Yung bang, kunyari may papasok. May papasok kunyari, tapos magtatabihan kami. Pagka bumuka si elevator ng walang ano. Pero alam namin na siguro, nagpindot lang ng elevator yon, tapos hindi nahintay elevator, naghagda na lang. Di ba? Ganun ang ginagawa namin, pinaprank namin yung mga pasyente minsan. Tapos babatiin pa nung isang kasama ko na, good evening tay, gumaganon siya, oh. Tapos, may pumasok ba? Sabi ng pasyente, hindi po, joke lang namin. Nakalimutan ko na sang ospital yun eh, pero may elevator yung ospital na yun eh. Yun, hindi naman paranormal din yun. Joke lang namin yun. Pero yung sa medicine building sa Fatima yun, legit yun. Hindi siya legit na paranormal, pero legit talaga na may tumitigil na na floor doon sa medicine building na yun. I don't know kung na-fix na yun, siguro naman sa haba ng panahon at napapansin siguro ng maintenance yun. Kung sira man yun, siguro na-fix na yun. Anyway, naging kwentuhan na lang tong video na to, Hindi kasi, din eh. Next video, ito. Pinasa sa akin ni Sir, sino nagpasa sa akin ito? Sir Mario Sanchez. Sir Mario Sanchez ang nagpasa sa akin. Itong Arvin Polo TV. Ano ba to? Mga multo daw, maligno at multo na nakuha sa camera. Tingnan nga natin. Man talaga dapat kasama sa litrato. Anong gagawin mo? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Kaya sa video na ito ay bawal. Ito, debunkable ito eh. Alam mo kung ano to? Feeling ko nakasampay lang to. Paredolya ito. Feeling ko nga host ito na nakabalumbo na nakasampay o basahan or cloth. Mukha lang talaga siyang multo, pero nakasampay lang to something dun sa parang, basta may sinasampayan yan. Kasi kung makikita mo itong bandang baba, parang tubo din siya eh, na nakakonekta dito. Kung host man yan or parang tela na basa na nakasampay, hindi siya. Mukha lang siyang multo. 'Di ba? Nakakatakot nga naman. Kung ikaw ay na psychological priming na, siyempre yan ang unang iisipin mo, multo. Pero hindi ito multo. 'Di ba? Naniniwala kayo multo yan? Kung maniniwala kayo multo, hindi okay lang. Wala namang problema. Pero hindi ito multo. Gawin mo. Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Kaya naman sa video na ito ay bawal matakot. At isa-isahin natin ang 15 maligno at multo na nakunan mismo ng camera. Kung handa ka na, simulan na natin. Number 15. Hindi imbitadong bisita. Habang celebrate ni Christina at Kevin ang kanilang kasal, ay masayang-masaya sila dito. Kaya naman, hindi nga sila makapaghintay na i-share sa social media ang kanilang litrato sa kasal. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, sa litrato nila, hindi lang pala silang dalawa ang nakuhanan. Makikita na tila may taong sumingit sa pagitan ng dalawa.
Ito. Kulit ng sound eh, no? Now, itong picture kasi hindi naman kasi natin alam yung backstory eh. Kino-confirm ba nung dalawang yan na nag-selfie na sila lang dalawa? Ito hindi naman ito pareidolia. Obviously may tao dun sa likod. Now, ang pagdidebatehan na lang, multo ba yung nasa likod? Hindi natin alam. Kasi wala naman declaration itong itong dalawang nagpicture eh. Pwede kasing may kasama sila diyan sa likod na alam mo yung sumisilip. Na hindi naman nila intention na manakot pero parang ganyan din yan. May siguro nangyayari naman yan. Wala lang tayong kumpirmasyon. Nanggaling lang yung opinion sa nag-repost kasi ito parang lumang format ito ng FB, di ba? Yung ganyan. Mukhang matagal na itong picture eh. Yung ganyan. At tingin ko hindi rin ito paranormal. Unless na magkwento ito. Kaya lang, kung magkwento man itong dalawa na wala silang kasama dyan, sino magpo-prove na sila lang dalawa dyan? Pwede kasi ang mangyari, napansin ito, nag-viral. May nangyayaring ganun eh, na napagkamalasang sinakyan na lang. Pwede bang nangyari yun? Wala naman tayong concrete evidence na silang dalawa lang yung nagpicture eh, di ba? Number 14, Snapchat Spirit. Sa larawan ni si Victoria ay nagiinom kasama ang kanyang kaibigan. Masayang masaya dahil kasama nila ang isa't isa, kaya naman naisipan nila ditong mag-selfie. At sa pag-selfie nga nila, ay dito nga nila nakita ang hindi pangkaraniwang imahe ng babae. Same scenario, ganun din. Kasi pwedeng maging puting-puti yan dahil do sa exposure eh. Pwedeng yung light nun eh tumatama sa mukha nito. Nangyari yan dun sa diba, dun sa Spaceman. Nagmukhang puti yung suot nung dahil exposed sa araw. Pakita ko sa inyo ha. Spaceman on picture. Spaceman in photo. Ayan o, ito Spaceman on photo. 'Di ba mukhang puti yung suot nito eh. 48 years to bago na debunk. Na-solve itong nito. Ito ay kasama niyang babae din na floral yung suot pero dahil sa exposure sa sun, nagmukhang puti yung suot niya. Asan ba dito yung yung may debunk na ito eh. Ito yan ito yung kasama niya na yun Ito yung kasama niya na yung naka-blue floral na damit yan. Pero no na-capture siya sa likod nito, same ang suot eh. Ayan Ito same ang suot ito. Yan. Same ang suot nung sa Spaceman. Now, anong nangyari? Kaya nagmukhang puti dito kasi dahil sa tama ng araw. Pero naka-sleeveless din siya dress na sleeveless, di ba? Pero ito yan. Yan yun Nakuha nyo na? Nagbago yung kulay niya dahil sa tama ng araw. 48 years yan na mystery. Neto lang na debunk. Unexplained for 48 years. Dati paranormal kahit yung mga nasa alam ko na Discovery Channel pa yan before eh, na hindi talaga nila ma-explain yan eh. Pero ngayon, na-explain na after 48 years. Diba? Hindi nangangahulugan na unexplainable ngayon ay paranormal na. Kaya feeling ko, same din ito nangyari dito. Maliwanag sa part do sa likod, kaya mukhang na nakatawa pa. At dito, maniwala man kayo sa hindi, ay dalawa lang sila noon sa loob ng naturang bar. Sino nagsabi? Ng takot. Kung dalawa lang sila, sino nag-serve sa kanila doon? Sino nag-entertain sa kanila doon? Bar, dalawa lang sila. Ano yun, nirentahan nila? 'Di ba? Dalawa. Dahilan para burahin kaagad nila ang nakunang litrato. Hindi, malay mo totoo, 'di ba? Pero
Sino mag-authenticate ng istorya nila? 'Di ba? Ito yung sinasabi ko. Maaring sinakyan na lang nila siguro nila yan. Pwede kasi mangyari yun eh. Huwag kayong magagalit sa akin kasi channel ko to. Sasabihin ko yung gusto ko. Ngayon, kung maniniwala kayo dyan, okay lang. Maniwala kayo, karapatan nyo yun. Ako na magsasabi sa inyo, huwag nyo akong paniwalaan. Para wala tayong away. Hindi yung magagalit kayo sa akin eh. Huwag nyo akong paniwalaan Huwag nyo akong paniwalaan. Number 13, Hunted Hunting. Isang gabi, ang isang hunter ay nag-setup ng up-motion activated camera para makunan niya ang ginagawa ng mga hayop sa wild. At dito nga, sa pagkakataon na ito, ay may nakita siyang hindi niya inaasahan. Wala makapagsabi kung anong klaseng nilalang ito, pero para sa mga nakakita ay isa lang ang malinaw. Nakakatakot nga ito. Kaya naman, huwag kang magtatangkang pumunta sa masukal na lugar. Wait, bakit ito ay video, di ba? Video to eh. Tama ba ako? Or camera? Pag still camera, hindi pa tayo pwede mag-conclude. Marami kasing factor sa motion. Sometimes nga sa motion ng camera, pwedeng ang dating mahaba ang kamay Minsan deform ang itsura pagka, halimbawa, masyadong mabagal yung shutter speed ng camera. 'Di ba? Kung video to, makikita natin. Pero kung halimbawa still photo to na ganyan, maraming tanong. Maraming factor pati kung ba't naging ganyan ang itsura. Unang-una, night vision yung gamit obviously kasi gray So wala talagang kulay ang makukunan mo sa night vision. Pangalawa, video ba ito or camera? Kung video ito, kung video ba ito o photo lang? Kung ito ay video, bakit in-screenshot mo lang? Ayaw mo ipapanood sa amin yung mismong video. Kung yan ay photo, hindi mo pwedeng husgahan yan dahil maraming factor katulad sa motion. Magbo-blur talaga sa motion, magiging stretch ang image, lalo na pag mabagal ang shutter speed. Nang nag-iisa ka lang. Number 12, tao. Again huwag kayo maniwala sa akin. Shortcut na yun. Ayoko na makipag-away. Hindi may magwawala na naman dyan Lahat na lang sa'yo hindi totoo. Ang paranormal po kasi, 1 in a million. Yun sana naiintindihan nyo. Kahit si Yumaong Jaime Licauco na professor, sinasabi talaga, paranormal enthusiast yun 1 in a million talaga ang paranormal. Hindi nyo pwedeng sabihin na Sa bintana. Na ganun kadali. Ito ay nagsiselfie sa kanyang kwarto. At pagkatapos niya mag-selfie, ay agaran niya itong pinadala sa kanyang kaibigan. At nang tingnan nga ito at siyasati ng kanyang kaibigan, ay natakot ito. At yung screenshot niya ang nakita niya. At muli niyang pinadala sa kanyang kaibigan. At nang tignan niya nga ito, ay nakita niya ang isang tila babaeng naka-close up ang muka sa bintana. Ganoon pa man ay ayon sa pamilya ng bata, ay madalas na nga silang Pare dolya lang to Pwede nag-reflect ito sa damit niya or yung feeling ko ito yan mga men Ito yung shoulder niya to. Tapos ito yung may hawak siyang cellphone. Kasi ganito itsura niya Pare dolya ito. Reflection ito ng salamin. Yung part na yan. Ito yung kamay niya nakagano Yung mukhang-mukha na yan, pwedeng kamay niya yan, nahawak-hawak niya itong cellphone yan. Now, kung ipipilit nyo pa rin na yan ay multo, go ahead. Ako hindi. merong naririnig na tinig na hindi rin nila mapaliwanag. Number 11, Asan yung tinig na? imaginary friend. Si Bethany Asan yung tinig na na hindi naririnig? Harvey ay kumuha ng isang snapshot kasama ang kanyang baby at kapatid. Sa makatuwid ay dapat 3 lang dapat sila. Pero makikita na parang 4 sila sa litrato. Kapuna-puna ang tila isang bata na nakasuot ng Ito ay hospital. Malamang mukhang hospital ito Tapos sa likod, baka may ibang bata na nandoon. Kasi ang talaga, ang tawag dito, ang mga pictures kasi ibang-iba ito sa videos Ang pictures kasi, ang paniniwalaan mo na lang kung ano yung na-capture.
Di ba? Yung backstory kasi ng picture pwedeng imbentuhin. Feeling ko nga nasa hospital to eh. Or kung hindi ito sa hospital, kasi iniisip ko kalbo kasi yung bata, baka mamaya nagki-chemotherapy or ano. Or pangalawa, pwedeng party ito, birthday party. Sorry, no, paano ko na pasok na hospital? Pwede itong party na may ibang bata na nandoon. Hindi natin alam yung backstage story. Backstory pala. Sorry, backstage story. Hindi natin alam. 'Di ba? Kung may ibang source ng pagkukunan tayo, may ibang katulad ng halimbawa habang nagpipicture sila ay may CCTV nakatutok sa kanila at doon sa CCTV ay 3 lang talaga sila, yun pwede. Pero kung picture lang na yan na hindi naman natin alam yung backstory, hindi natin pwedeng panghawakan to. Full na dress. Hindi pa rin siya compelling. Umot. At ayon pa kay Bethany, ay hindi ito pa pwedeng mangyari. Dahil 3, Wala. sila ng mga panahon na yun. Ano ang proof nyo na 3 lang kayo? Anong proof nyo na 3 lang kayo? Hindi naman sa sinasabi ko hindi totoo yung sinasabi nyo. Kaya lang, kahit ako pwede ko sabihin yan eh. May kasama ako dito. Let's say may kasama ako dito. Sabihin ko sa inyo na, nung time na yan, mag-isa lang ako eh. Di ba? Nung time na yan, mag-isa lang ako eh. Alam nyo ba na mag-isa lang talaga ako dito nung time na yon? Ito, tinuturuan ko kayo kung paano maging skeptic. Kasi maisasalba tayo nito eh. Di ba? Okay na maging madudahin. Wala namang problema maging madudahin eh. Yan ang pinaka-tool natin para hindi tayo maloko. Kaya huwag kayong magagalit sa akin. Di ba? Sabi, ikaw din naman, out of paniwala kang hindi totoo. May bobong nagsabi sa akin nun eh. Out of paniwala daw ako na hindi daw totoo. Paano ko mag-out of paniwala sa hindi totoo? Wala pa naman daw akong evidence na hindi yun totoo. Out of paniwala daw ako na hindi daw totoo. Ano yun? Parang gago lang eh. So meaning, kailangan paniwalaan muna natin ang isang bagay hanggat walang naipapakitang ebidensya na yun ay hindi totoo. Ang bobo mo naman nun. Mabubudol ka nun pagka ganon. Maniniwala ka muna. Diba? Ang kwarto. Number 10, child's play. Madalas sa mga ilya, kabilang ang nanay, tatay, mga anak at isang bata naka-stripes na umiiyak. Pero kung sisiyasatin maigi, ay dito mo makikita ang batang tila kinulong sa aparador ng mahabang panahon at ngayon lang nakalabas. At dahil May backstory na agad din. dito, nang tinanong ang bata kung bakit siya umiiyak, ay isa lang ang sinagot niya. Ayun ay dahil tinatakot siya ng batang bulto. Wala eh. Yung mga story hindi verified eh. Na ginawan lang ng story na bakit umiiyak to kasi may bata doon. 'Di ba? Ano yung official, may interview ba nito? Or may personal post ba ito na kaya siya umiiyak eh tinatakot siya? O ginawa lang yung istorya? Now, kung ito yan, another case na naman ito ng pareidolia eh. Magkaiba yung pareidolia sa inedit ha. Kasi ito na-edit ito men eh. Gusto nyo itigil na natin to, total overtime ako. Bigyan ko kayo ng sample ha. Mag-i-edit ako ng picture ko. So ganito yung ginawa ko. Ito yung Photoshop So nag-screenshot ako ng picture ko, pati picture ng bata. Ito, kinuha ko sa internet to eh. Ang gagawin natin, kunin natin to. Mabilisan lang to ah. Lalagay natin yun dyan. Sa gilid. Ito yung
final product. 'Di ba? Meron parang ano doon. Pero kung tutuusin mo, yung bata na yan, ay nilagay lang dyan. Yan, oh. 'Di ba? Pwede kang, ano, yan ang pinakamadaling i-edit eh, yung picture. Kaya talaga pagka picture ang tinitingnan mo, madami kang factor na pwedeng isipin. Hindi lang sa kung edited ba o hindi. Hindi kasi doon nagtatapos eh. Kasi pwede namang hindi edited yung video eh. Yung backstory ng picture ang importante sa lahat. Kung yun ba ay totoo, yung istorya na sinabi ba talaga yun ng kumuha? At kahit pa sabihin ng kumuha na yon, eh baka mamaya sinakyan niya lang yon. Ganun talaga kahirap mag-imbestiga ng paranormal. Kaya hindi dapat lagi auto-paniwala. So, yun lang ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.